masyadong ganap ni Mister. I'm not gonna show that. Wala kaming masyadong ganap ni Mister. Dito lang muna kami sa bahay. Kasi mamaya din meron siyang pasok. Alas 4. Then tapos siya ng alas 10 mamayang gabi. So, magluluto ako mamaya ng siguro What if I will cook the green beans and with the minced meat, yeah? Green beans, what do you mean? You remember the mongo? The one I bought in the... Yeah. I'll cook that better. Yeah, you could. Yes, and I put With the onion and then garlic and then we put the tomatoes. Yeah, tomato. tomatoes, huh? And then we can put for pasta. Yeah? Yeah. Do we eat pasta? You want a pasta or with the salad with that? May still have small salad, rice. What do you want? The pasta. Pasta na lang? Okay. Pasta na lang daw, guys. It's with onion. So, pasta na lang the minced meat. Mm. Okay. So, yun na lang luto ko. Pasta na minced meat. Hindi ako makapagsalita ng maayos kasi ang sakit ng labi ko. Meron akong singaw dito, guys. Hindi ko alam kung ano yung igagamot ko sa singaw ko. Ilang araw na tang sakit-sakit. Yun. Ang sakit talaga ng singaw ko, guys. Tapos hindi alam ni Mister yung singaw. Sabi ko singaw sa amin yan sa Pilipinas. Sabi niya hindi daw niya alam kung ano yung singaw. Sabi niya, nata daw kami sa doktor para pa-check up. Sabi ko, hindi. Kasi gagaling din yan. Mga 2 weeks yan bago gagaling. Ang sakit nga. Pag nagsasalita akong sakit. Ayan siya, nag-aaral siya, Nag-aaral siya, guys. Nagbabasa-basa. Ganyan siya. Pag walang ginagawa, ganyan lang siya. Aral. Aral siya, Kanina pa yan nag-aaral siya. Tapos mamaya, kakain kami ng lunch. And then bukas, day off ni husband. So sabi niya mag-walking daw kami bukas. Yeah? Tomorrow? Are we gonna walk tomorrow, your day off? Yes. Yes, okay. Probably gonna rain, but we No, don't say it'll rain. We need to go around. So, yan guys. Magluto na lang muna ako ng lunch namin. Kasi magtanghali na dito and then pakainin ko tong si asawa. Then siguro matutulog ulit to bago pasok sa work. So guys, magluluto muna ako ng macaroni. Ito, full corn macaroni pasta. Tapos habang natay ko itong maluto, magluluto na ako ng minced meat para sakto mamaya. Hop. Masarap tong ano na to, guys. Tsaka madaling maluto tong macaroni na to. Tapos yun lang yung lunch namin. Madali ang lunch. Kami ni Mister. Pag nagluluto si Mister, nakalimutan ko. Dapat pakuluan ko muna yung tubig pala, tapos yung macaroni. Kalimutan ko. Minsan kasi nagluto ako, guys. Sinabay ko yung macaroni sa tubig. Sabi ni Mister, hindi ganyan, dapat pakuluan mo muna yung tubig and then yung pasta. Ganon din naman sa atin. Kaya lang minsan, pag dinatamad akong shortcut ko yung pagluluto. Para mas madali. Ay na. So bukas, day off ni Mister, guys. So tingnan namin kung saan kami pupunta. Pero sabi niya mag-walking lang kami. Kasi nakakasawa din naman yung laging lumalabas, guys. Kasi since dumating ako, pag day off niya, lumalabas talaga kami kung saan kami nagpupunta. So tingnan namin kung saan kami makapunta bukas. Pero mas gusto ko yung naglalakad-lakad lang, guys. Kasi mas ma-enjoy yung naglalakad-lakad kaysa yung nakasasakyan ka na papasyal. Mas gusto ko yung naglalakad-lakad lang kasi parang
mas ma-enjoy mo. Kasi pag may madaanan ka, pwede ka lang mag-stop-stop doon. Kaya sabi ko, mag-walking na lang. Naglagay pala ako ng carrots, guys. Kasi meron akong nabiling bagong carrots. So, ito yung carrots na unang nabili ko, yung medyo luma na. So, isasahog ko na lang dito sa minced meat. Saka meron din akong patatas dito. So, yun ang ating isasahog. Ngayon, so, kumukulo na yung ating pasta, macaroni. I-low fire ko lang siya para hindi siya masyadong maano. And then, habang inaantay natin maluto yan, isa ko na muna itong mga gulay para lumambot. Kasi yung carrots kasi guys, medyo matigas-tigas. Kailangan kong igisa muna and then yung karne susunod. So, luto na yung ating macaroni, guys. Then, i-drain na natin. Drain. Diyan lang muna siya. Ito. Habang niluluto natin yung mga gulay. So, okay na yung carrots. Diyan nilalagay na natin yung patatas. Patatas na tayo, guys. Talsik. Ito tayo ng lepron. Pwede mantikan yung ating damit. Yan. So, luto na yung carrots and ano guys, yung potato. So, ilalagay ko na yung onion. Last ko nilagay yung onion, guys. Yung sali dapat inuuna yung onion, di ba? Pero ako, inuhuli ko siya. Inuuna ko yung mga gulay and then yung onions. Yan, ang bango. Pag may onion na yan, mabango na. Ilagay na natin yung minced meat. Ayan.
Yeah. Ayan na guys, luto na yung ating lunch. So, nag-shower na rin si Mister. Sabi niya mag-shower daw siya, sabi ko okay. So, lagay na natin yung macaroni. And then, half kami ni Mister. Bless you. Come see. Then, yung sauce. Ay, sauce. Yung minced meat, guys. Ito yung minced meat na niloto ko. Di ba ang sarap? Do I need to put the basil from the rep? Say again. There's leaves in the rep. What's that? No, it's the it doesn't fit. It doesn't match. Doesn't match? That's not. I'll put all. Put all? So, yan na guys. Ang aming lunch. Kain tayo. Halika, Kamsi. Looks good. Na? Sarap. Say hi. 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 Say hi. 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 Hello. Hi. That's Yummy? it. That's it. Tara. That's it na. Let's go. That's it, guys. So, yun na nga, guys. Tapos na kaming kumain ni Mister. And, nandito ako ngayon sa bintana. Ito yung pinaka-paborito kong inuupuan, guys. Pag ayaw maisturbo ni Mister kasi nag-aaral kasi si Mister. Tapos dito, nakikita ko dun sa labas yung mga kapitbahay na. Ang ganda ng weather ngayon, mahangin. Gusto ko yung weather na dito, yung mahangin, na malamig. Nagsakit talaga ng singaw ko. Kita nyo yung salamin ko na to. Ang tagal ko ng salamin to, guys. Hindi ko tinatapon kasi napaka-memorable yung salamin ko na to. Binili ko pa ito sa Binili ko pa to sa Muscat. Sa Middle East ko pa to binili, guys. Sa Muscat, hanggang sa umuwi ako ng Pilipinas, hanggang sa pupunta ako ng Dubai, kasi kasama ko tong mirror na to. Kaya hanggang ngayon nandito na ako sa Sweden, kaya hindi ko tinatapon tong mirror na to. Natatawa nga sa akin si Mister. Kasi daw yung mirror na sinabit ko dito. Tapos ito ginagamit ko pag nagbubunot ako ng kilay. So, yun na nga guys, may kukwento pala ko sa inyo kasi, di ba kahapon, market day kahapon, tapos binisita kami ng aking mga in-laws and then, sumama kami nag-market sa kanila. So far guys, since nung pumunta ko dito sa Sweden, yung relationship ko sa mga in-laws ko, yung napakaganda, tsaka, maano sila guys, mababait sila sa akin, hindi sila yung parang kung ibang lahi ka, hindi kanila masyadong tanggap or mabait talaga sila sa akin guys. Kumbaga sila pa nga minsan yung nahihiya sa akin. Pag pupunta ako dun sa bahay nila, nahihiya sila sa akin, kaya lagi nilang tinatanong dun sa asawa ko kung ano daw yung gusto ko, ganito. Kasi nga yung mother-in-law ko hindi siya masyado sa English, kaya nahirapan siya makipag-communicate sa akin. Pero yung mga kapatid naman ng asawa ko, yung mga in-laws ko na, brother-in-laws ko, marunong sila sa English. So, minsan sila yung nagtra-translate kung wala yung asawa ko sa tabi ko, sila yung nagtra-translate. So, yung mga in-laws ko talaga guys, mababait sila. Tapos, pag tumatawag sila dun sa asawa ko, lagi nilang tinatanong kung kumusta daw ako, kung okay lang daw ako.
kung ano daw ginawa namin. Ganun araw-araw guys, sina-check nila kung ano daw yung ginawa namin, kung ano yung kinain namin today. Lalo na pag day off yung asawa ko, lagi nilang tinatanong kung saan niya ako dinala, kung saan niya ako pinasyal. So para lagi nilang pinapollow up sa asawa ko guys kung ano yung daily activities namin. So with this feel ko na ang babait talaga ng mga Swedish in-laws ko. So sorta din ako kasi nga hindi ako na ano sa mga in-laws na yun yung hindi nila tanggap yung asawa ng anak nila. So pasalamat talaga ako kay Lord kasi mababait sila guys. Yung mga sakit ng singaw ko, yung pamilya ng asawa ko dito sa Sweden. So, thankful talaga ako kay God kasi, yun nga, malayo yung pamilya ko dito, tapos pumunta ako dito na walang makakakilala, tapos, yun nga, parang iniisip ko kung paano ang buhay ko sa Sweden. Tapos, kahit mabait yung asawa mo, guys, kung yung mga in-laws mo, kung nakikialam sila sa buhay ninyong mag-asawa, ang hirap din yung ganun, diba? So far, yung mga pamilya ng asawa ko, talagang supported nila yung asawa ko, and then, lagi nilang sinosyo yung concern nila sa akin, tumatawag sila sa husband ko kung kumusta daw ako, yan. So, yun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung relationship ko sa mga in-laws ko. So, hindi na ako makapagsalita ng matagal guys kasi ang sakit talaga ng singaw ko. Pang 1 week na to, hindi pa gumagaling. So, thanks for watching guys. See you in my next vlog. God bless everyone. Bye-bye.